Good morning po. Kahit ngayon nga po ay gabi na, no? 9:10 na po ng gabi at ako nga po ay sarado na. Ayan po. Dahil ako po ay nagsasarado 9 o'clock pero nag-i-extend pa naman ako kahit papano kasi minsan katulad ngayon may bumili pa ng mga chichirya. So sayang din. Ano po, ngayon nga po ako ay nakapag-refill na rin ng aking mga yelo. So tuwing gabi, yun po talaga ang hindi ko dapat makalimutan, no? Ang punuin ng yelo yung aking mga freezer. Bali, dalawa pong ref yun, yung taas nun, yung freezer, pareho ko pong nilalagyan. At syempre, meron din po akong chest freezer. Doon ko naman po nilalagay yung mga frozen goods at syempre, pinupuno ko pa rin po ng yelo yung kalahati nun. Dahil dito nga po sa aking tindahan ay mabenta po ang yelo. No, ice water man yan or yelo, talaga pong mabenta. Ayan nga po. Medyo naano lang yung mata ko, no? Kasi antok na rin ako. Pagod na rin. Pero, isi-share ko lang po ito sa inyo, no? Kasi, one time, meron sa akin ditong construction worker, no? Sabi niya sa akin, ang dami ko daw laging yelo na ibibenta sa araw-araw. Kasi nga po, maraming construction worker, no? Dito, maraming bahay na ginagawa. So, sila yung aking mga suki ng yelo. Kasi nga sa init ng panahon talagang yung tubig nila, nilalagyan nila ng yelo para lumamig kasi yun yung kanilang parang for refreshment. Ano po? So sabi niya sa akin, alam mo, pwede kang maging milyonaryo sa pagtitinda lang po ng yelo. Sabi ko naman yung pagtitinda ko ng yelo ay tama lang din para pambayad ko ng kuryente. Kung baga, pantulong lang din, ano, parang pandagdag sa pambayad ko ng kuryente. So, sabi niya sa akin, try mo gumawa ka ng 2 milyong yelo. So, dun sa 2 milyon yelo na yun, once na naibenta mo yun, sigurado, milyonarya ka na. Which is very true po, no? Talagang totoo po. Pero, yun nga po, siguro, mahaba-habang panahon, no? Para gawa tayo at makapagbenta ng 2 milyong yelo. Pero kung tutuusin, pwedeng mangyari, lalo na nga po kung tayo'y matyaga at syempre talagang pagsisikapan at talagang it will take time, ano? Medyo mahaba-haba yung pasensya mo nung pag-iipon mo ng yelo, ng benta ng yelo, no? Kasi yung 2 milyon na yelo na yun, hindi naman agad-agad mabibili at a wink of an eye. So, talagang yung pasensya mo nun ay talagang dapat ay mahaba at saka yung tiyaga mo ay mahaba at syempre yung iyong pagsisikap po ay nandyan. Sa atin pong mga tendera, no, talagang masaya na tayo sa ating mga papiso-pisong kita. Pero yun nga pong papiso-piso na yon kung ating namang pinagtsatsagaan, kung ating pinagsisikapan at yun po ay dumami, yun naman po ay malaking tulong na sa ating pangkabuhayan. Lalong-lalo na nga po ako bilang isang solo nanay, no? Talagang ito lang po yung aking source of income. 3 po yung aking anak at dito ko po lahat kinukuha. Lahat po sila nag-aaral at yung pagkain namin daily, yung bills namin, nandyan. Syempre, kailangan lang talaga yung magtsatsaga ka at saka syempre yung magtitipid. Sobrang pagtitipid at saka sobrang pagbabudget. Kailangan talaga nakabudget lahat ng bagay, hindi laging all out. Kailangan talagang iisipin lagi natin yung may papasok sa atin na income. At saka yan nga po, no, yung paggagawa ko ng yelo, talagang napakalaking tulong po niyan sa akin. Talagang siguro po kung naiipon ko lang po talaga yung aking benta ng yelo, medyo may kalakihan. Pero nga po ito ay lagi kong nagagamit, mga pangdagdag minsan ng yung pambili, no, pag kinukulang tayo or pangbayad ko po talaga ng kuryente. So, dyan ko po yun kinukuha. Saka syempre, minsan, yung aking emergency fund, yan nga pong benta ko sa yelo. Bale, ang kapital nga po natin sa paggagawa ng yelo is syempre yung tubig lang po, at saka yung plastic, at saka syempre po yung
kuryente. Yan po yung malaking factor no, yung magpapatigas tayo ng buong gabi. Minsan nga po hindi siya talaga kaya po bali tatlo yung nilalagyan ko ng yelo dyan dahil tinitingnan ko po dyan kung ano yung unang titigas yung yelo, kung alin dyan sa tatlo na yan. So yun muna yung pagkukunan ko ng mga ibinebenta ko. At saka syempre yung pinakakapital mo po dyan ay yung tiyaga mong gumawa ng yelo. At dito nga po sa akin, sa aking tindahan, nanay ko po yung gumagawa ng yelo. Talagang pag 4 o'clock ng hapon, nakaupo na yung nanay ko. Siya na yung gumagawa ng yelo. So sabi nga niya, minsan daw sa isang araw ay siguro nakaka 60 pieces siya ng paggagawa ng yelo or more than pa doon. So sa 60 pesos i-times 5 mo. So, malaking tulong na din po yun sa amin. Ayun nga po, no, kung sakali man pong maubos yung aking 60 pieces na yelo sa isang araw. So, pag itinimes mo by 5, so, magiging 300 na po yun sa isang araw. So, sa 300, sa 30 days, kasi ako naman po ay hindi nagsasarado ng tindahan, talagang Monday to Sunday, open ako. So, sa 30 days po, meron akong 9,000 pesos. Kung nga po yun ay maiipon talaga. So, ang akin naman pong kuryente, kasama na po yung sa loob ng bahay namin, ay, ayan po, 7,000, ayan po. Ito yung aking latest na bill. So, ayan po, bali, 7,380.92. So, kung tutuusin, kayang-kaya pong makuha yung pambayad ko sa kuryente dahil lang sa yelo. So, pwede pa po, no? May natitira pa. So, pwede pa rin pong pangbayad po ng internet. So, yun lang po talagang malaking tulong po talaga sa akin. Doon naman po sa loob ng bahay namin, wala po kaming ibang gamit, kundi ilaw lang po at saka electric fan. Yun nga po, no, yung marami tayong idinadagdag na paninda dito sa ating tindahan, pero ang isa sa mga pinaka mabenta talaga na pinaka magandang idagdag sa ating tindahan ay yung yelo, lalo na po kung katulad yan, mainit po ang panahon. So, yun lang po yung maisi-share ko sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. Sana po nagustuhan nyo at paki-like naman po at paki-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Solo Nanay Tindera. Maraming salamat po. God bless everyone.